nakita tayong post galing po mga kababayan dito sa People's Tonight. Kasi merong nakita yung mga netizen, yung mga kababayan po nating Pilipino. Ano po na yung iba ay hindi kapatid sa INC mga kababayan at mga nakasuporta at nakatutok po sa peace rally. So may mga nakita po sila mga kababayan na mga tarpaulin na kung saan ayon po dito sa People's Tonight, basahin po natin, eto daw. Para sa bayan, protektahan si VP Sara Duterte. Patanong, hindi may iwasan ng ilang netizen na mapag-ugnay-ugnay ang mga mensaheng nakasulat sa ilang poster na bitbit ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, na nagtipon-tipon sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Lunes, Enero at 13 para sa tinatawag nilang National Rally for Peace. Sabi pa dito, puna ng ilang netizen, bagamat kapayapaan ang pinaninindigang konteksto ng rally ng INC, kapansin-pansin ng ilang placards na nananawagang protektahan si Vice President Sara Duterte taliwa sa una ng inihayag ng sekta na walang halong politika ang event. Tanong ng netizen, para raw ba talaga kay VP Sara ang rally na ikinakasa ng INC at bakit kailangan pa siyang i-protect mga kababayan? Kasi nga, kung mapapansin yung mabuti, may mga kumakalat ngayon mga kababayan na mga poster po na kung saan may nakalagay po na ganito. Eto mga kababayan, no? May nakalagay na para sa bayan, protektahan si VP Sara Duterte. Kahit sino mga kababayang Pilipino po natin mapapatanong na saan namang banda po protektahan etong ating Vice Presidente. Alam naman po nating lahat mga kababayan na may pananagutan po siya na dapat pong panagutan. Alam nyo, sa totoo lang, katulad ng sinabi ko sa unang rally po natin, walang masamang magpahayag ng pagsuporta at paghahangad ng kapayapaan mga kababayan. Pero wag nating kakalimutan sa ating mga isipan na ang taong may pananagutan hindi kailanman pwedeng takbuhan o takasan yung kanyang pananagutan. Mas masarap na sapin ang tunay na kapayapaan kapag ka napapanagot yung mga tao na may pagkukulang at dapat po mapapanagot. Kasi mga kababayan, gaya ng sinabi ko ulit kanina, kung hindi mapapanagot ang mga tao na umaabuso sa kaban ng bayan, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, may mga kumakalat na ganitong poster na kung saan bit daw at daladala daw mga kababayan ng ilan sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So hindi ko naman po mga kababayan, di umano, ayon po dito sa People's Tonight. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ang iniisip ko dito, baka yung iba na may bit nito mga kababayan, hindi talaga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi mga kababayan, yung mga taga-suporta nitong mga Duterte na nakikihalubilo at nakikisama dun po sa peace rally ng INC. Kasi mga kababayan, maliwanag naman po ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na para sa kapayapaan. Pero nakakapagtaka, may mga kumakalat mga kababayan na poster na kung saan hinihikayat na protektahan etong si Sara Duterte. Diba mga kababayan? So ngayon, eto pa yung isang balita na nakita po natin kasi kumakalat din mga kababayan na tila sinusubukang i-hijack mga kababayan ng mga taga-suporta nitong mga Duterte mga kababayan, itong mga DDS, mga DD-set, ito pong peace rally ng INC. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo, halos lahat ng mga naka-live ngayon, especially yung ibang mga vlogger ni Digong ay naando doon sa iba't ibang mga peace rally. So ngayon mga kababayan, ang isa pa sa napansin natin na nagpunta at nagtungo doon sa peace rally ng INC mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito mga kababayan, basahin natin. Ayon po dito sa ABS-CBN News, ayan po yung source natin bago natin i-play yung video. Senator Ronald Bato de la Rosa attend Iglesia ni Cristo National Rally for Peace. Say he is not here to court the Halalan 2025 endorsement of the religious group which has a black voting practice. Yan po mga kababayan yung iginigiit nitong si Bato de la Rosa. Hindi daw siya nagpunta dun sa peace rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo para kumuha ng boto or para mangampanya mga kababayan. Pero eto mga kababayan, napapaisip ako kung titingnan yung mabuti paano kaya kung si PBBM yung pinapanawagang i-impeach? Paano kaya kung si PBBM yung gustong ipa-impeach mga kababayan? Sa tingin niyo pupunta etong sina Senator Bato de la Rosa
para mga kababayan, para makipagkaisa sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ng kapayapaan. Sa tingin nyo mag-aabala si Bato de la Rosa na pumunta sa peace rally kung si PBBM yung pinananawagan na ipa-impeach? Kaya daw mga kababayan, hindi nyo makikita ni Anino ng mga yan dyan. Kaya lang naman kasi naandya dyan yan kasi kaalyado nila, kasamahan nila, yung isinisigaw na wag ipa-impeach mga kababayan at yung ginagamit lang, yung binitawan ni PBBM na opinyon na wag pagtuunan ng pansin etong si Sara Duterte kasi nga mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng Pilipinas mga kababayan at pagtutok sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Pero kung si PBBM yung siguro yung pinag-uusapan na ipapa-impeach, hindi natin makikita etong mga ito dyan. Ano po, so ngayon ito i-play po natin etong dahilan ni Bato de la Rosa kung bakit naandun po siya sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. No, I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Bilang isang Pilipino daw mga kababayan, hindi daw siya naando doon sa peace rally ng Iglesia ni Cristo para daw magpa-endorse. Naando doon daw siya bilang isang mamamayang Pilipino na nakikiisa mga kababayan doon sa peace rally. So ipagpatuloy pa natin. Hindi pa ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Pero hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. So, doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka rito. Alam mo kasi Senator Bato de la Rosa, kung gusto nyo talaga ng kapayapaan, kayo mismo ang magpapamula ng kapayapaan. Kasi unang-una, tingnan nyo mga kababayan na sino ba yung pamula umpisa na tumitira sa ating gobyerno? Sino ba mga kababayan yung nag-abala sa napakaraming maisog para pabagsakay ng ating gobyerno? Sino ba mga kababayan ang pumunta dun sa rally dyan sa may Liwasan Bonifacio nung mga panahon na pinagre-resign at pinabababa sa pwesto etong si PBBM? Eto si Bato de la Rosa. Nagpunta sila ni na Robin Padilla doon mga kababayan. Ano po nung mga panahon na etong si Kibulok ay nahaharap sa mga matitinding issue. Nagpunta sila doon mga kababayan at nagbitaw pa nga sila ng mga salita doon na walang iwanan. Diba mga kababayan? So ngayon, magugulat na lang tayo, nakikiisa siya dito sa sinasabing peace rally mga kababayan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bilang isang Pilipino daw mga kababayan. Pero kung baligtarin natin ang sitwasyon, kung si PBBM kaya ang nahaharap sa impeachment mga kababayan at hindi election time ngayon, sa tingin nyo makikita nyo ang anino ng mga yan dyan na nakikiisa sa peace rally na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo? Diba mga kababayan? Malabo nating makita yung mga yan. Kaya lang naman kasi naandya dyan yan kasi double purpose mga kababayan. Unang-una, malapit na ang eleksyon. Pangalawa, si Sara Duterte yung nanganganib na ma-impeach mga kababayan. At ang panawagan dito ay para suportahan yung opinion ni PBBM na wag ma-impeach etong si Sara Duterte, wag pagtuunan ng pansin. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace. Magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity? Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung we are not the dominant administration ticket. So ibig sabihin hindi nyo talaga gusto ang pagkakaisa. Eto mga kababayan, napakinggan nyo mabuti, napakaganda ng tanong dito kay Bato de la Rosa. Pakinggan nyo mabuti ito ha. Kasi kung ikaw bukal sa loob mo, nakikiisa ka sa kapayapaan eh. Pumupunta ka sa rally ng Iglesia ni Cristo, ng INC, para dun sa panawagan na kapayapaan mga kababayan. Napakaganda ng tanong sa kanya eh, kung bukal sa loob niya yung salitang nakikiisa siya, nakikibahagi siya sa kapayapaan, oo ang isasagot niya, naiiwas muna siya sa mga bangayan, mga kababayan, habang tumatakbo siya sa pagkasenador. Eto, tingnan nyo, hindi nyo masagot ng ayos. Kami naman ay hindi man kami
2025, may commitment Ay, pakinggan nyo ha, ulitin natin. Napakaganda nung tanong eh. Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace, magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity? Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung, we are not the dominant administration ticket na pwedeng bibira ng bibira. Kami naman ay nagre-react lang kapag kami ay binibira. Hindi kasi rason yan mga kababayan, na andyan nga siya for call unity, pagkakaisa, kapayapaan mga kababayan. Kung bukal sa loob mo yung paghiling mo ng kapayapaan, oong isasagot mo eh. Napakasimple lang, handa ako maki-operate sa gobyerno, handa ako makibahagi kung gusto nila ng kapayapaan, gusto rin namin ng kapayapaan. Ganun lang kasimple mga kababayan. Pero ano yung sabi niya? Kapag sila hindi naman pwedeng bira ng bira, kapag may bumibira daw sa kanila, sila magre-react lang daw. Wala namang bumibira sa kanila mga kababayan eh. Nakita nyo ba na binira sila ng administrasyon? Hindi mga kababayan. Bakit lang sila napapag-usapan? Kasi unang-una sila ang nagsimula na birahin ang administrasyon ni PBBM. And then mga kababayan, may mga kinakaharap sila na reklamo na dapat nilang harapin. Ano po mga kababayan, may mga reklamo sa kanila na dapat nilang harapin. Hindi yung gagawa sila ng ingay mga kababayan para malihis yung mga aligasyon sa kanila na dapat nilang sagutin. At ibabaling nila sa ibang usapin mga kababayan na ang mapapasama ay ang gobyerno ni PBBM. Alam nyo kung talagang bukal sa loob ni Senator Bato de la Rosa at walang interes yung pagpunta niyan dyan, napakadaling sabihin na ang hangad din niya ay kapayapaan mga kababayan. Pero ang tanong, napakahirap patunayan yan. Bakit doon pa nga lang sa simpleng tanong, hindi niya masagot ng diretso? Pagpatuloy pa natin. Huwag mo nyo kaming birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin, may mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin. So doon tayo mag-focus. Huwag tayong kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, ipalabas mo yung katotohanan. Kanino bang kampo lumalaganap mga kababayan ng kasinungalingan? Hindi ako nagtatanong lang kanino bang kampo nagmumula ang kasinungalingan? Di ba mga kababayan, sino ba yung nagpapakalat ng napakaraming kasinungalingan laban sa gobyerno na wala namang maipakitang proof mga kababayan? Wala maipakitang resibo o kahit video nga lang na ginagawa ng reaction, palabasin lang nila na sinungaling ang gobyerno mga kababayan. Wala silang maipakitang ganun na magagamit man lang nila para mapalabas nila na totoo yung sinasabi nila. Ang karamihan sa kanila, nagbibitaw sila ng mga salita na walang sapat na patunay mga kababayan at saka resibo. Kaya nga kung makikita nyo, napakarami ng fake news na ibinabato ngayon sa ating gobyerno at sinasagot lang natin yung iba. And then sila mga kababayan, yung ingay, kanino ba nagsimula yung ingay? Diba sa kanila, nung tinawag ni Digong mga kababayan na bangag etong si PBBM, nung pinagkatiwalaan ni PBBM, si Sara Duterte na pangsamantalang mamahala dito sa Pilipinas habang nasa ibang bansa etong si PBBM. Ano ang ginawa ng ating Vice Presidente? Pumunta sa rally nitong si Digong habang tinatawag na bangag etong si PBBM. Tapos ngayon, sasabihin nila na kung hindi na kapag binibira sila, sumasagot lang sila. Sila nga ang bumibira mga kababayan. And then may mga aligasyon na dapat silang kaharapin, ang ginagawa nila, ibinabaling nila sa ibang usapin. Tapos sila yung pabiktim sa huli. Kaya nga mga kababayan, etong pagpunta ni Senator Bato de la Rosa dito, sorry do sa bibitawan ko, pero ang tingin ko dyan mga kababayan, kaplastikan yan. Kasi kung yan ay ang hangad niya talaga ay totoong kapayapaan, talagang napakadaling sabihin at napakadaling ipakita mga kababayan na nakikiisa ka sa kapayapaan, pero napakahirap niyang iparamdam sa taong bayan, lalo na kung ikaw ay hindi sincere mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Ayan. Napakaliwanag mga kababayan nung sinasabi ni Bato de la Rosa dito. Nakikiisa daw siya bilang isang Pilipino
Pero hindi siya member mga kababayan ng INC ha. Nakikiisa daw siya diyan bilang isang Pilipino po. Ano po, bilang isang Pilipino daw na naghahangad ng kapayapaan. Pero nung tinanong kung pagkatapos ba ng lahat ng ito mga kababayan, makikiisa siya sa kapayapaan, hindi naman niya masagot ng ayos. Kasi nga ang katuwiran niya, pag binira sila ay di bibira din sila pabalik. Ganon ang katuwiran mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa. Kaya ang tingin ko dyan mga kababayan, yung purpose ng pagpunta niya dito sa peace rally ng Iglesia ni Cristo para suportahan na wag ma-impeach etong si Sara Duterte at para makakuha na rin mga kababayan ng pagsuporta sa Iglesia ni Cristo. Yan ang nakikita ko dyan.